Ayan. So, good morning, everyone. This is your Coach May, and I'm here to give you some information about on how to uh, read and analyze Kipa. Okay. So let's start with this one. This one is Dove spray. Actually, this can be considered as hazmat, pero i-disregard muna natin siya for now. Ang titingnan natin is itong kipa niya. So looking to this graph, makikita natin how stable yung kanyang sell price. Okay? So kung titingnan nyo, tuloy-tuloy yung buybacks niya. Kung ilalagay nyo dito yung buybacks o yung mouse nyo, you can see how continuously na nandiyan yung buybacks and available siya. Hindi siya na-suppress. Okay? So we can tell na stable yung kanyang sell price dahil kung tataas man or bababa yung price niya is just very minimal. Okay? So, pag chinek naman natin itong number of sellers, ito yung combination ng FBA at FBM. Yes, there was this history na nagkaroon siya ng napakaraming seller. Umabot siya to the point na naging 29 combined number of sellers. Okay? And we can see na nagkaroon na rin ng mako-consider natin as price tanking or price war. Ito yung tinatawag nila na kapag tumaas yung number of sellers, at the same time, yung mga prices nila, merong mga nagbababa ng mga centavos lang, it can be considered as price tanking or price war. Okay? And pagka kindik nyo rin naman itong part na to, this will show you yung ratings nitong item na to. So, it's in between 4 and 5 star. So, parang ano siya, almost 5 star na nga siya. Siguro we can say na nasa 4.7 is ang ratings niya. And pagka kindik natin to, it will also show you yung review count, kung ilan. Okay, so from 1,500 umakyat siya hanggang dito na most probably nasa ano na to, mga 1,700 or 1,800 reviews ang nangyari dito sa item na to. And then, ito yung sales rank. Pagkakinig natin yan, ito yung makikita yung kulay green na to. As I've mentioned during the training, the lower the number, the better. So what we can see here, yung BSR niya or yung rank niya is nandito lang siya below 2,000. So that's how good this item is kasi ang baba ng kanyang ranking or ng kanyang BSR. And walang indication na nagbenta si Amazon since wala tayong makikitang Amazon dito sa mga nakalagay dito. Okay? So let's check kung ano yung makikita natin dito sa Kipa data. Pagka pumunta tayo dito sa product details, what it will show us is yung mga needed information natin, okay, to analyze more kung gaano kaganda ang listing na to. First, yung sales rank niya nasa 1,818 lang. And then it has a number of sales in a month for 92 estimated sales per month. And dun sa kanyang buyback price, makikita natin na meron siyang current, meron din siyang 90 days. Okay? Pagdating naman din dito, ito yung FBA current price or FBA 90 days. So, minsan, ang nagiging basis natin for computation ng profit and ROI is to get the buy price, which is yung price na makukuha natin sa store or sa supplier, versus the sell price, which is yung makikita natin na price na nasa Amazon. Normally, ang ina-advise ko sa inyo is to get the buyback price, whichever is the lowest between the current and the 90 days average. So if you're gonna check on this one, during the 90 days average, $18.99 ito kung US marketplace ang pag-uusapan natin. Kung UK naman, nasa 15.13 pounds siya. Pero yung kanyang current, if we can see na mas mababa yung current over dito sa 90 days. So, ang gagamitin natin dito for computation, sell price na magiging basis natin is etong 1696. Okay? And in the event na nagkaroon ng suppression ng buybacks,
hindi available yung buybacks. So, walang lilitaw na buybacks current dito. Ang makikita nyo lang is itong buybacks 90 days. Pagka ganun ang nangyari, ang gagamitin yung sell price is dito sa part na to. Dito kayo pipili, whichever is available. Okay? Basta current and 90 days lang. Kung magkakataon na wala pa rin FBA current, pupunta na kayo sa FBM. So, yun yung magiging basis ng computation natin. Okay? So, ang sell price na gagamitin natin for this one is itong $16.96. Then looking at the number of the seller, ito yung sinasabi ko kanina na combination na ng seller, FBA and FBM. So pagka tinotal mo yan, currently, ang number of sellers as of the date, as of today is nasa 18 or tumaas na nga siya actually ng 20. Ayan. Na makikita naman talaga natin dito. 5 na FBA tsaka 15 na FBM. So that's a total of 20. Okay? Now, since meron tayong variation dito, so this is another thing. Okay? We need to check kung ano yung variation ang dapat nating isource. Yes, maganda ang history nito, maganda ang data nito, but of course, since may lumilitaw na variation sa KIPA, kailangan pa rin natin itong i-check. Saan ba itong ASIN na item na chine-check natin? This one, ito yung ASIN niya. Asan ito ngayon? Hahanapin natin dito yan. It's a good thing kasi second siya sa mataas na ratings. The first one na mataas na ratings, which is mas kinakailangang i-prioritize natin for sourcing, is this ASIN. However, ang una nating nakita is this one. So, that's fine kasi hindi naman ganong kalaki yung gap ng ratings nila. Yung unang-una na merong trophy na dapat i-priority is 38% ang ratings. The second one, etong chinecheck natin ngayon, is 25% ang ratings. So, as I can say naman na pwede pa rin natin to i-source. Not unless bababa na yan na katulad nito, wala tayong makitang most probably baka inilist lang to pero hindi talaga siya ibinenta kasi wala tayong makikitang um, specification or much more detail para dito sa item na to. Andiyan lang yung ASIN pero wala kayong makikitang ratings dito and wala siyang graph. So, most of the time, sa sobrang dami ng ASIN, may mga cases, no, especially sa mga clothing, sa mga shoes, sa mga lipsticks, makeups, ang daming shades, ang daming colors. Hindi lang ganito karami makikita nyo. More pa. To the point na hindi 8%, merong 1% dyan, 2%, merong less than 1%. I don't suggest na pumunta pa kayo doon sa less than 1% pa, okay? Ay pa-priority natin during our hands-on, okay? Please take note. Pagbibigyan po namin, kung halimbawa hindi maganda ang data nito, wala tayong, hindi okay yung profit and ROI, hindi pasok sa criteria, then you can go to the next one. Okay? Kung hindi pa rin okay, hindi pa rin to considered as good or winning deals, then you can check the third one. Wag lang siyang aabot ng 1% or negative or less than 1%. So, yun ang isasuggest ko sa inyo. In the event na magkaroon na kayo ng client, okay, you need to clarify this with your client. Ano ba yung consideration mo pagdating sa mga list na merong variation? Kapag sinabi niya, it's okay up to 10 list na nandoon sa variation. So, that means na hanggang 10. Okay? O kaya naman pag sinabing at least mga 2% pataas. So, okay pa din. Okay pa rin naman. Pero kapag sinabi na ang hanapin mo lang is yung pinakamataas lang, so ibig sabihin, eto lang yon, you may trophy. Kung katulad ng consideration na gagawin natin na at least the first 3, which is ito yung first 3. So, eto lang, hanggang dito ka lang magsosource. Okay? So, I hope na clear tayo dyan. Now, meron akong gusto idagdag. Okay?
Dito sa buyback statistics kasi 'di ba we are also checking kung sino-sino ba yung mga sellers, kung nagbebenta ba yung brand diyan or PL ba yan or private label ba yan. Of course, you need to check here. Kung may nakalagay dito, halimbawa ang nakalagay diyan is Dove, and then nakita nyo dito na nagbebenta rin si Dove, automatic skip na po yan. Hindi po natin kaya i-compete si brand owner or yung may-ari ng listing which is the private label. Pagka nakalagay na po sila diyan, skip na po. And then, ayun, it doesn't matter kung puro FBM yung nandiyan, it's okay. Kung puro FBA, that's fine. Basta hindi lang isa yung nagmamanipulate ng buybacks. Halimbawa, 100% ito nakalagay dito, tas ito lang yung nakakakuha ng 100%. Most probably, private label ito. Kapagka mataas yung percentage or 100% na siya lang yung nagbebenta. Nag-iisa lang siya nagbebenta, wala itong mga 'to. This listing is being sold by a private label. Pagka gano'n ang nakita ninyo. Now, let me go to the next sample. Okay? So this one, si Avino, may variation din siya. Okay? Pero nakita natin na super kulay orange. Kung i-hover natin yung mouse, makikita niyo yung box, puro si Amazon lang yung may buy box. Okay? Nagbibigay man siya ng ng chance sa iba, pero very minimal. So, ito yung indication na nagbebenta siya. Punta tayo kagad sa data. Tingnan natin si buy box statistics. So, ayan nga, 100% na si Amazon yung nagbebenta. This should be, skip na. Huwag nyo na siyang i-check. Okay? There were times na nag 99% buybacks win lang siya. Yes, hindi siya lang, okay? Pero tingnan nyo naman kung paano yung chances nito mga seller na to na makabenta. It's less than 1%. So, hindi ito i-agree or hindi ito kukunin ng client natin kasi nga mahirap i-compete din si Amazon. Another example is this one. Check the Kipa. Okay? May indication na nagbenta si Amazon. Andito. Ngayon, punta kayo sa all time. Ito sa all na nakalagay. Though hindi nyo na matitrace or kung i-hover nyo itong mouse nyo dito, ilalagay nyo yung mouse nyo dito, andito way back pa, 2012 na nagbenta si Amazon. Okay? Kaya lang, ang gusto ko i-point out dito sa inyo is, ito kasing item na to, wala siyang sales rank. Diba? Pagka ginanyan ko, wala siyang sales rank. So, ibig sabihin, hindi ito bumibenta. Look at the data. So, kapag ka nag-check kayo at nakita nyo na walang sales rank current dyan, skip nyo na to. Kasi it's not really selling. Okay? And most of the client or mga client, ayaw nila ng list na walang BSR na current. Okay? So, let me give you another example. This one naman is what we call, nagkaroon siya ng suppression. Tingnan natin. Buybacks suppression. Diba? This one here, makita nyo dire-diretso yung line niya. Okay? So, at tinitingnan ko dito, history niya, dito sa time na to, naputol yung line. Let me see. Let's check. I-dissect lang natin kung bakit. Just to give you some idea. Though, hindi talaga, wala specific na, na talagang 100% na explanation kung bakit nagkakaroon. So far, sa mga napapanood ko sa YouTube and with other client na nakakausap ko na, bakit sila nagkakaroon ng suppression, even with some training, sinasabi na possible kaya nasusuppress yung buybacks, kaya napuputol yung buybacks, either may problema sa listing or nagka-problema sa prices. So, yung system ni Amazon, yung algorithm niya na-detect na merong problema sa list na to, meron yung mga sellers na biglang nagtaas ng presyo, tinanggal ng system ni Amazon yung buybacks, kaya nagkaroon ng gap. Or pwede rin naman na itong mga seller na to,
wala na silang stocks kaya tumaas din yung sales rank niya kung makikita ninyo 'no. So wala na silang stocks, lahat sila, kaya wala na ring nagbenta. So tumaas yung BSR niya. So same goes here. So most probably, pupuwedeng gano'n din yung nangyari na wala ng stocks yung mga nagbenta nitong mga nakaraan kaya naputol. Or ang isa ring indication or explanation is can be merong problema sa listing nito, baka merong problema sa mga complaints or sa reviews kaya tinanggal muna ni Amazon yung buybacks niya. So, I think, that will be all for now. I hope na nakatulong itong explanation with you sa pagsosource nyo on how to check Kipa. Kung meron pang question, please just get in touch and we will be here to assist you.